So, the rest, pwede pong paki-uncheck na lang para itong apat na lang po yung naka-enable natin. Ano, ma'am? Ano po? Ay, Hindi ko sa lang. Zoom, sa Zoom. Sa Zoom. Ay, sorry. Sorry na. Ano daw? Yan. Okay, so ang gagamitin na lang po muna natin yung households, buildings, landslide, and yung flood. Okay, itong household na nandito, ano po ito, arbitrary lang, parang ginawa lang para sa training, no? So wala talagang itong pinakuhaan na data, nag-digitize lang at then naglagay ng information. Okay, itong building naman, galing ito sa OSM, and then ito namang landslide and flood ay galing naman sa NDP. Okay? Ayan. Okay na po ba? Naka-open na lahat? Okay, so ang gagawin natin, tunahin muna natin yung ating households, no? Halimbawa, sa households, i-open natin yung kanyang ating table. So kung makikita nyo, meron siyang ID, yung household, kung ilan yung number of male and female, no? So, total household yung age. Okay, so ito yung information niya. Yan. So, hindi natin alam kung saan yung kanyang location, no? And then, hindi din natin alam kung, ayan. So, meron siyang nakalagay dito na hazard. So, titignan natin kung ilang tao yung affected na unahin natin yung landslide. Yan. Unahin natin yung landslide, no? So, titignan natin kung ilang tao yung affected ng yung landslide, yung high, yung low, moderate, and very high landslide. So, titignan natin din yan mamaya sa table. Okay, so, paano natin malalaman yun? Titignan natin yung table niya, wala siyang information. So, paano natin malalaman kung ilan yung population, yung number of households na nasa very high susceptibility na landslide. So, ano ba? Okay? So, ang gagawin natin, no, sa vector data management tools, meron tayo ditong join attributes by location. Ang gagawin niya, i-join niya yung attributes ng household and then doon sa landslide na attribute. Okay? Depende kung saan siya kung saan yung location ng ating point data. Okay, yun po yung gagawin natin. So, pakiclick vector, data management tools, and then join attributes by location. Yan. So, ano nga yung i-join natin? Join to features in. So, meron tayo ditong features, date, geometric predicate. So, mamimili tayo dito kung ano ba yung gagamitin natin sa paggamit ng join. Intersect ba, contain, equal, touch, overlap, are within, or cross. So, ang gagamitin natin dito ay yung intersect, no? Kung saan nag-intersect yung point natin, at saka yung landslide, yun yung kukunin niyang attribute. Okay, by comparing to. Saan nga natin siya i-compare sa landslide. So, piliin muna natin yung landslide. Nakasunod po ba? Okay. And then, baba tayo, scroll down. So dito sa mga fields, pwede tayong mamili kung anong fields yung gagamitin natin. No? Sa fields to add, no? I-leave lang natin as empty kapag lahat ng fields ay kukunin natin. Pero kung hindi lahat ng fields ay ating kukunin, malimili lang tayo, pwede natin i-click yung tatlong dot para makapag-select tayo ng fields. So, pag-click, and then, ang pipiliin lang naman natin dyan yung landslide, hindi na natin kukunin yung iba. Yung landslide lang, landslide susceptibility lang yung kukunin natin. Paki-check, and then click nyo yung OK. Ayan na. So, hindi na rin na lang din tayo maglalagay ng join, prefix, no? Nakasunod po ba? Pakitaas ng green card. One lang. Ang red card naman sa kailangang ulitin. Okay lang. Okay, so saan natin ito ulitin? Sa? Okay,
Ulitin ko na lang, no? So, mag-join attributes tayo sa data management tools, join attributes by location. Okay? Nakita mo ba? Nakasunod? Pakitaas mo ulit ng red card sa hindi pa nakakasunod, hindi pa nakakakita ng join attributes by location. Okay, wala ng red card. Diretso na. Wala na pong naiwan, no? Wala ng red card. Okay, dito sa join to features in, ito yung magiging input layer natin, yung household. Yan. At then ang gagamitin muna natin geometric predicate, yung intersect. Okay, intersect natin. Saan nag-intersect yung ating household? Papunta sa, by comparing to landslide, ibig sabihin nun, kukunin niya yung information ng landslide. Nakasunod po ba? Pakita sa rin ng red card sa hindi pa nakakasunod. Ikaw, wala ng red card. And then, dito sa field, sabi ko nga kanina, kung gusto nyo lahat ng fields dun sa landslide ay kukunin nyo, leave as empty lang. Pero, kung mamimili lang kayo ng fields na gusto nyo i-join dun sa ating household, kailangan natin i-click yung tatlong dot para mamili tayo ng fields. So, kailangan lang naman natin dun ay yung landslide. Hindi na natin kailangan yung ibang fields. Okay, paki-check lang yung landslide. Then, click nyo yung OK. So, yan na. Meron na tayo. And then, dito sa join type, meron tayong tatlong uri ng join type. Tatlong type. So, meron na dito create separate feature for each matching feature. Ibig sabihin one to many, no? So, sa isang record, pwede siyang maging maraming susceptibility. Pero for sure, isa lang yun dahil point data lang naman yun. So, hindi siya polygon. Okay? So, meron din tayo dito take attributes of the first matching features only, one-to-one. So, ano lang yung first na matching features na nakikita niya, depende sa pagkakasunod-sunod ng inyo dun sa inyong attribute table, yun yung una niyang kukunin. So, pag sa point data din to, no, hindi siya masyadong ginagamit. Okay? So, ano lang to sa mga polygon, lalo na kapag malalaki yung polygon natin. Ito namang isa, take attributes of the features with largest overlap sa polygon din po ito. Okay, so kahit saan dito, ayan. Dito na lang tayo sa, ayan, sa first, one to many. Okay, and then join layer. So, isa-save natin siya, no? So, para mag-save, kasi kapag naka-temporary tayo, ano ang sabi ko ng basic, pag naka-temporary tayo, and i-close natin yung project, pag-open natin, hindi na natin makikita yung ating file. Okay? So, make sure na naka-save pa tayo. And then, ilagay natin siya sa day 2. Day 2 natin. Diba, nag-take na tayo kanina ng folder na day 2. And then, dito, household, underscore join underscore landslide. Household underscore join underscore landslide. Okay. Nakasunod po ba? Pakitaas po ng green card kung nakasunod lahat. At red card naman sa wala ba dito? Okay, wala namang red card. Then, click nyo lang yung save. Ayan. So, run na natin. Ayan. So, ito na yung ating result. Error. Ha? 10K landslide. Kasi valid geometry. Bakit sa akin okay, ganito, no? So, kapag nag-error yung geometry nyo, punta kayo sa inyong processing toolbox, no? Saan nga yung processing toolbox natin? Ito po. Processing toolbox, gaya nung nag-refactor tayo, pakiclick itong wrench na icon para sa ating options. Ano po? Sige, pa-close na lang po muna. Okay? Ulitin ko po, pag nag-geometry error kayo, no, na-explain ko na rin kung bakit tayo nagkakaroon ng geometry error, yung basic, no? So, ngayon kapag ganyan, hindi nyo talaga yan mapupusit kasi parang ang nakalagay dun sa inyong settings ay stop nyo yung processing. Okay? So, ang gagawin natin, babaguhin natin yan. Punta tayo processing toolbox.
And then itong wrench na icon para sa ating options. Okay, nakita na. I-click nyo po yun, lalabas itong ating, sa processing natin, i-click nyo or double-click nyo yung general, lalabas ito ngayon. So, ang nakalagay sa inyo, skip po ba dito sa invalid features? Ano nakalagay? Stop. Stop. So, pakipalitan ng do not filter. Saan yun? Okay, ito. No? So, i-click nyo itong wrench na icon para sa ating options. Yan. Lalabas ito ngayong processing. Double-click nyo yung general. Yan. So, double-click nyo po itong general. And then dito sa invalid features filtering, palitan nyo po ito ng naka-stop po yata yung settings nyo. Palitan nyo po yun at gawin nyo po do not filter. So, anong ibig sabihin po nito? No, kahit may nakita siyang invalid na features, itutuloy niya pa rin yung pag-process ito. Yung pinapagawa natin sa kanya. Nakuha po ba? Okay na, wala nang error. And then, ulitin na lang natin, no? So, sa vector net, data management tools, and then, ito, join attributes by location. Yun, okay na. Okay, so, dito, nakuha po ba? May error pa? Dito. Execution completed in 0.0%. Okay, i-level up natin yung ating processing. Ganito na lang, no? I-level up natin yung ating processing. Ang ginawa natin ng basic, di ba? Isa-isa tayo mag-process kasi meron tayong landslide, meron pa tayong plan. So, ang pinagawa ko din sa inyo kanina, yung landslide muna. So, i-level up natin ng konti kasi nasa advanced na tayo. Isasabay natin ang process ng dalawa. Yung sa household, i-join natin sa landslide and then flood. So, paano gagawin yun kung isasabay natin ang pag-process? So, dito sa ating parameters at sa ating sa processing, no, meron tayong run as batch process. So, gamitin natin itong run as batch process. Household. Okay na po ba? Nakita niyo po ba yung run as batch process? Doon tayo sa join attributes by location. Nakita na? Ito sa baba po. Nakita na? Okay, pakiclick yan. Ayan. So, meron na makalagay dito ng household. And then, run as batch process. Nakita na po ba? Yan. Level up na ito ng basic natin. Wait. Run as bash plan, tapos sige ma'am, household to Landslide. Okay na po ba? Nakita na? Okay, dito sa ating parameters, no, yung number 1 dyan, puro autofill lang yan. Wala pa ba yan? Ilagay pa natin sa dulo, autofill po yung nakalagay dyan. So, mag-start tayo maglagay ng information sa number 2, no? Okay? So, dito sa number 2, ito yung parang pinaka-input natin. So, ano nga yung gagawin natin? Ang ibigay natin, ito yung ating household. And then, yung sa features, yung predicate natin, ito yung mga intersect, i-click ko lang ha. Ito yung mga intersect contain yung nakalagay din kanina dun sa single batch, no? So, ang default niya lagi ay intersect. Kung gusto nyo palitan, i-click nyo lang yung tatlong dot na yan. Pero kung naka-intersect tayo, intersect lang yung gagamitin natin, wala na akong babaguhin doon. Okay, next naman, itong sabay compare ito, dito natin ilalagay yung ating landslide. Okay, landslide. And then, itong fields to add, wala naman tayong i-add, no? Yan.
Ay, ito pala, meron pala tayong i-add. Yun pala yung ating landslide na lang, no? Pakiclick yung tatlong dot at yung landslide lang yung ating pipiliin. Okay, yung landslide lang yung pipiliin natin. Yung landslide, susceptibility. Sa wave type naman, ito din yung kanina, yung tatlong i-explain ko, no? Ayan. So, mag-quantum lang tayo. And then, skip lang natin yung next, no? Join type, discard records, join physics, ayan. Join player. Dito tayo sa join player. Ayan. So, itong sa join player, dito natin, ayos po. Ay, mabilis. Ayan. Saan ba? Saan na tayo? Sa join na, join. Sa join. Join type mo ay yung same lang. Create separate feature. Household. Yan. Okay na? Slide. Yes. So, proceed na tayo? Okay. Okay, so dito na tayo sa after ng join type. Wala na tayong babaguhin doon. Sa discard records. Sa join field prefix, wala na tayong babaguhin din. Then, sa join player na tayo, dito na tayo magsasave ng ating file. Okay, so para masave natin yung file, pakiclick ulit yung tatlong dot. Yan, pakiclick yung tatlong dot. And dito nyo ilagay yung Save. Isang save. dito nyo ilagay yung dito ano nga to? Yung household underscore join underscore landslide. 2. Yan. Landslide. So, geo-package na lang natin para isang layer na lang. Household underscore join underscore landslide. Underscore update. Okay na? Nakuha ang file name? Yan, nakita na? Lagyan mo lang. Kasi meron ka na kanina. Okay na? Pinabutit na? Okay, next. So, ha? Lagyan mo lang ito para. Kasi nga Make save na po. may na-save ka na kanina. Mag-doble siya. Ha? Pag lumabas itong auto-fill settings, ano lang, i-open nyo lang yung